So eto na marahil mga sangkay ang isa sa malaking bad news ngayon kay Chavit Singson. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito pag-usapan po natin mga sangkay. Itong bad news, no, kay Chavit Singson. Nako, yari siya dito. Mukhang naglabasan po mga sangkay yung mga kalukuhan niya. At ito nga po ang tanong. At this time, makukulong na ba si Singson? Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Dito sa YouTube, guys. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga po ang bad news. Dating Narvacan, Ilocos Sur Mayor Chavit Singson at iba pa inireklamo sa Office of the Ombudsman ng plunder at graft dahil sa bentahan umano ng lupain na pag-aari ng gobyerno. Naku po. May may ebidensya. Chavit Singson at iba pa ay nareklamo. Ito mga sangkay, bentahan ng lupain na pag-aari ng gobyerno. Alam nyo guys, kadalasan po ito nangyayari no, sa mga probinsya. May mga mayor talagang ganito. Na halimbawa may government na area, tapos ang ginagawa nila, binebenta, tapos papatayuan niya ng malalaking gusali o di kaya may mga business magiging business hub, pero sila ang kikita. Ngayon, mga sangkay, mayayari siya dito. Ito yung balita ngayon, ang dami pong, siyempre, daming nagkomento tungkol dyan. Yan dito, there is a saying, behind one's wealth, riches, is a great, huge crime. Sabi ng nagkomento dito na si Alfonso. Sabi naman ni Harrison, start of falling down. Chavit, may sabit. Sabi naman ng isa, how about the Paulo Tantoco story featuring Lisa Marcos? Ito, Angelo. Sabi niya, nagsisimula na ba? New powers coming in. They want to take out the old dogs. Same as the mob. You want war? Chavit is the guy. Ngayon, ito na yun mga sangkay. Actually, itong si Chavit, ito ngayon yung maangas na talagang umaano kay BBM. Lahat ng sinasabi, kasi ewan ko kung totoo, mga sangkay, hindi daw napagbigyan yung kagustuhan na may ma-appoint. And I don't know how, kung gaano katotoo yung storyang yan, mga sangkay. May gusto daw po siyang ipa-appoint, then hindi po nangyari, kaila PBBM, and di umano. Ngayon, eto pa. Ito yung balita tungkol dyan. Grupo ng mga magsasaka. Ay, naku po. Grupo pala to ng mga magsasaka. Mangingisda mula sa Narvacan, Ilocos Sur. Naghain ng mga reklamong plunder at graft laban kay dating Narvacan Mayor Chavit Singson. Para umano ito sa pagbili ng 149 million sa 10 ektaryang lupa sa Narvacan Farmers Market na ang market value umano ay 49 million pesos lang. Inirereklamo rin ng grupo ang illegal umanong pag-ukupa ni Singson sa baybayin ng Sulvec, Ilocos Sur para sa itinayong Malasantorini na rest house. Ito yung sinasabi ko mga sangkay. May mga lupa yung government, tapos minsan bibilhin ng
napakababang halaga. Tapos, o di kaya, aagawin. Kaya syempre, pag ikaw yung doon, hari, di yari. Madali lang sa kanila yon. So, ngayon, ito ang nangyari. Papatayuan yan ng mga gusali dyan, o di kaya ibebenta sa kung kanino man para pagkakitaan na mas malaki. Kasama sa inireklamo si dating Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers, Ilocos Sur Provincial Environment and Natural Resources Officer Rosnari Hornacion at mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Narvacan. Ay nako, mukhang totoo to. Mga sangkay kasi may dito, marami, hindi lang pala ito si Chavit Singson. May iba pa. Ngayon, nagsalita nga po. May nagsalita dito Ewan ko sino to. Ito yung nagreklamo, mga sangkay, sila. Lalo na nung panahon ni Duterte. Magkasabwat po sila. Lalo na nung panahon ni... Hindi ka lang. Lalo na nung panahon ni Duterte. Magkasabwat po sila. Okay. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na iduro itong mga kaso ito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at Chavit dapat lang mabilanggon ng habang buhay. Nako, yari dito. Kaya pala, ito pala yon. Kaya pala ngayon lang sila lumabas sa lungga at magreklamo. Kasi syempre, kapag makapangyarihan, mahirap talagang gawin yan, mga sangkay. Kasi pag superpower ang kabangga mo, wala, may itatapon lang. Halimbawa, magkaso ka dun. Tapos, kaalyado yung naroon sa ombudsman. Di yari. Tatapon lang yan. O di kaya, yayariin yung mga nagreklamo. Walang magagawa. Ngayon, sa panahon ni BBM, nakita nyo kung paano niya nililinis ang bansa natin? Na paano niya tinatanggal ang korupsyon sa bansa natin? Malawakan po talaga. Kaisa-isang presidente na nakagawa niyan. Mga sangkay. Pinoy, may mga doon, yung PDAF at saka, pa tawag dito, yung pork barrel, di ba? Yung PDAF scam. Pero, eto kasi ngayon, iba to Malawakan to kasi yung mismong pekaperahan ng gobyerno mula po sa pondo ng pamahalaan. Mula sa tax ng bayan. Bilyon, trilyon na nga Yun ang pinag-uusapan dyan, mga sangkay, ninanakaw. Diba? Na nabisto ni BBM after po niyang magsiwalat ng 5,500 flood control na nung kalaunan nabisto, mga sangkay, na hindi pala nag-i-exist yung numero ng iba doon. Ghost project. Completed sa papel, pero hindi totoong kumpleto na ang pagkakagawa. O ngayon, yung BBM nagalit. Ngayon, malawakan na po yung talagang marami po atay makukulong dito, mga sangkay. Hindi po pwedeng walang makulong. Kasi, pag walang mapakulong si BBM, magmumukha siyang inutil dyan. So, ang tingin ko naman, seryoso ang ating Pangulo. Mga sangkay na talagang namang kalampagin lahat at ipakulong lahat. Pero ayun na nga po, ngayon lamang daw po silang naglakas ng loob. Kasi nga po, wala daw po silang magawa nung una ngayon, nakita nila na, si BBM, mukhang hindi kami pababayaan ni BBM dito kasi itong laban na to, mahirap na laban to kasi Chavit Singson ang kalaban dito. Mapera, mga sangkay. Lalo na nung panahon ni Duterte. Magkasabwat po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na iduro itong mga kaso ito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at dapat lang mabilanggon ng habang buhay. Maraming salamat po. Grabe, habang buhay. Mga sangkay, yari sila dito. Yung mga hindi nagbabasa at hindi nanonood, ganito yung komento. Lahat ng kukontra hahanapan ng butas at kakasuhan agad, pero kapag kakampi kahit mabaho pa at magnanakaw, walang kaso. So sad. Anong walang kaso? Ngayon nga, sino yung kakampi na nandun na kinasuhan nila BBM? Di ba?
Ando si Saldico, 'di ba? Tropa 'yan. Ngayon, sino pa ba? Yung si Romualdez. 'Di ba kasama sa listahan at iniimbestigahan. Kung babalikan po natin yung panahon ni Tatay Digong, may ganito ba? Wala, mga sangkay. May narinig ba kayo na isang kongresista na kahit kakampi niya, inilaglag niya? Wala. O, kita mo si BBM. Sino-sino? Sila Bunuan. Sino pa? Maraming mga district engineer. Ngayon, sino pa? Mga buhaya, mga senador, mga kongresista. First time na nangyari yan, mga sangkay. Start na ng demolition job ng mga naalam sa gobyerno. Libre ang mga dapat kasuhan. Kawawang mamayan. Kita nyo? Kapag katangahan, di kasi nagbabasa talaga sila na maayos. Hindi tumitingin kung ano talagang information. Ang nagkaso dito, ayan po. Pero posibleng tulungan sila ni BBM kasi si BBM, kinakalampag ngayon ang rampant na korupsyon. Pero ang nagkaso dito, mga magsasaka. Uulitin ko, mga magsasaka. Huwag tatanga-tanga. Ha? Iba kasi, masyadong tanga eh. Hindi nila tinitingnan kung ano talaga yung nilalaman, sino ba talaga nagkaso doon. Diba? Mambira naman. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Diyos mio Marimar, yari si Chavit. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.